Hello mga kapatid, wala lang. Buwisit lang ako. Ako proponent ako ng ayoko sana nagsasalita ng masama sa kapwa. Lalong-lalo na yung sana mamatay na siya. Masama yun, minsan bumabalik sa yun eh. Kaya lang, tangina naman, pag nabubuhay pa yung mga demonyong tao, yung mga taong nagkataong demonyo, ay, demonyo nagkataong tao, puta, grabing pahirap naman sa kapwa. O tangina, grabing pahirap. Kanina galing ako sa doktor. Tapos putang ina, mayroong minahanata yung dami nilang truck. Ano nung ginagawa nila, nakaka-traffic sila doon, tapos may kalsadang putang ina, ngayon lang ata ginagawa. Nung naisulat sa flood control list, puta biglang ginawa. Putang ina. Paano hindi ka mabwisit? Tapos walang sistema, walang sistema, hindi mo alam bakit ayaw mo nagsasabi ng bobo, pero bobobo, hindi mo tang ina, pakakatagal niya yung traffic. Ang mahal-mahal lang ng gasolina. Tangina. Ngayon, yung iba, pipilit sumingit. Siyempre, mahal ang gasolina, nagmamadali sila. Makakadisgrasya pa sila, mga putang ina nila. Diba? Dumadagdag pa sa katarantaduhan, diba? Ang dami nang pinag-ugatan ng perwisyo, daragdag pa itong mga motoristang walang disiplina na akala mo mga hari. Putang ina. Nakakaasya itong bansa natin. Alam nyo, hindi ganito nung panahon ni Duterte. Makikita mo iba. Kapag matino yung leader, puta, it fosters not only safety, it fosters harmony, camaraderie, di ba? Pag maraming investment sa lugar, maganda yung kalagayan nila, yung gobyerno, inaayos sila. Sasabihin ng mga ibang tao, dapat nagsisimula sa'yo. Oo, pero ano yung kaya lang gawin ng ordinaryong tao? Ano yung kaya niyang gawin? Magpaloko sa mga politiko, sa mga bilyonaryo? Wala naman siya magagawa talaga. Putang ina, dapat sana, kung nag-asam ka ng posisyon, ayusin mo. Putang ina, lalo na kung it involves yung kalagayan ng mamamayan, di ba? Hindi ka naman korporasyon lang, hindi naman ang gobyerno, hindi naman korporasyon na putang ina, magpayaman ka lang, tumunganga ka doon, pwede eh. Hindi eh, meron kang public welfare, public service eh, di ba? Putang ina, pagka sa Davao, sabi sa akin ng mga kaibigan ko sa Davao, mga tao doon, disiplinado. Natural, may takot eh. May takot sila dun sa leader dun eh. Hindi lang siguro takot, may respeto eh. May ginagawa eh. Puta, magpunta ka sa ibang mga probinsya, ibang lugar. Puta, wala. Sigaan. Sigaan, puta. Palakasan sa kung sino. Ano. Mangunguha ng lupa, ng mga putang inang yan. Nakaka-bad trip. Nakaka-bad trip. Namimiss ko si Duterte talaga. Alam mo yung nakatikim ka na ng masarap na pagkain, tapos kumain ka pa ng panis. Ito parang ganyan yung nangyari sa Pilipinas eh. Tangina, ang sarap na ng buhay, no? Minumura niya yung mga bilyonaryong abusado. Minumura niya yung mga komunistang mga putang ina. Mga drug lord. Tapos ngayon, puta. Diba? Walang magawa doon sa patuloy na paglobo ng halaga ng diesel. Puta. Tanginang kainutilan ng gobyerno yan. Oh. Ito namang mga mayayaman sa gobyerno. Puta, may stock ng langis. Puta, nung nag-oil price hike, yung stock nila, triple ang kita nila doon. Triple. Putang ina yung mga gago. May bilyonaryo pa ako narinig. Sabi niya, bilhin niyo sa akin ito para mapababa niyo yung presyo. Nakuha mo ng libre, tapos gusto mo bibilin niyo sa... Putang inang mga tao to. Kayo ba? Shit. Naimiss ko si Duterte. Laay.